Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Dalawang sospek sa kasong pagpatay, arestado ng Northern Police District. Lalaking karnaper, nasa kote ng Pulis Pasig sa tulong ng Dial 911. At miyembro ng Communist Terrorist Group, nagbalik loob sa pamahalaan sa Northern Samar. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Naaresto ng mga tauhan ng Pasig City Police ang isang lalaking sangkot sa kaso ng karnaping matapos ang maagap at mabilis na aksyon ng kapulisan. Ang balita mula kay Patrolman Reynan Jade Gravera. Nito lamang 13 ng Agosto, taong kasalukuyan, bandang 12:00 ng tanghali, ay naaresto ang isang karnaper na nagnakaw sa motorsiklo ng isang babaeng biktima sa Barangay Bangbang, Pasig City. Ayon sa investigasyon, dakong 4:45 ng madaling araw ng August 11, 2025, sa Barangay Pineda, Pasig City ay tinangay ng sospek ang motorsiklo ng biktima na iniwang nakapark sa harapan ng kanilang tindahan. Pumunta ang biktima sa barangay hall upang panoorin ang CCTV nang sa gayon ay makakuha ng impormasyon ukol sa ninakaw niyang motor. Nakita sa CCTV na minamaneho ng sospek ang sasakyan palayo sa pinangyarihan ng insidente. Nagpost naman sa social media ang biktima na kinarnap ang kanyang motorsiklo at nito lamang August 13, 2025 ay may isang concerned citizen na tumukoy sa biktima na nakita ang kanyang motorsiklo sa Jaha Compound, Barangay Bangbang, Pasig City. Dahil sa impormasyong nalaman ay agad na tumawag ang biktima sa 911. Agaran namang natanggap ng himpilan ang tawag at agad nilang pinuntahan ang biktima sa loob ng 2 minuto. Nagpasama ang biktima sa mga responding pulis at ilang tauhan ng barangay upang iberipika ang impormasyong natanggap. At dito nga positibong kinumpirma ng biktima na pagmamayari niya ang motorsiklong nakita nilang minamaneho ng sospek. Kung kaya't agarang inaresto ng mga responding pulis ang sospek at na-recover ang motorsiklo ng biktima. Ang sospek ay nasa kustodiya na ng Pasig PNP at nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 10833 o the New Anti-Carnapping Law of 2016. Ako po si Angie, biktima po ng karnaping. Sa tulong po ng 911, ako po ay agad na respondihan ng wala pa po sa 2 minuto. Dumating po ang ating kapulisan dito sa Pasig
at natulungan po akong mahuli agad ang suspect at nabawi ko po agad ang aking motor. Maraming salamat po sa ating mga Police Pasig sa agarang aksyon na naibigay po sa akin. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Reynan Jade Gravera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gravera. Samantala nasa kote sa ikinasang operasyon ng Northern Police District, katuwang ang Police Regional Office 3, ang isang mag-live-in partner na sospek sa kasong pagpatay sa Caloocan City. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Verna Gondran. Arestado ang dalawang sospek sa kaso ng pagpatay ng Northern Police District sa isang hotel sa Barangay 136, Bagong Baryo, Caloocan City sa pamamagitan ng joint operation kasama ang Zambales Police Provincial Office at Police Regional Office 3. Pasado 11:20 ng umaga, unang nadakip ang 30-anyos na babae habang bumibili ng sigarilyo. Kasunod ang kanyang 34-anyos na live-in partner na nahuli sa loob ng kanilang silid. Na-recover din ang isang 38 caliber revolver at itim na Subaru na umano'y ginamit sa krimen sa Palawig, Zambales kung saan pinatay ang dalawang babae kabilang si alias Kangkang, 24 anyos ng Masinloc. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Zambales PPO ang mga suspect baril at sasakyan para sa kaukulang investigasyon at pagsasampa ng kaso. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Verna Gondran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gondran. Sa halip na tahimik na nagpapagaling sa isang ospital, ang isang lalaking naaksidente sa Subic, Zambales. Kaso ang kakaharapin nito matapos mahulihan ng mahigit 300,000 pisong halaga ng iligal na droga. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Lixen Reyes Saweran. Isang lalaki na naaksidente sa kalsada ang nahulihan ng iligal na droga matapos itong isugod sa James L. Gordon Memorial Hospital, Barangay Asinan, Olongapo City. Kinilala ni Police Colonel Richie R. Claraval, officer in charge ng Olongapo City Police Office, ang sospek na si alias Frank, 54 anyos, residente ng Purok 7, Barangay Amungan, Iba, Zambales. Siya ay nasangkot umano sa isang self-vehicular accident sa Pamatawan, Subic, Zambales at dinala sa ospital para sa agarang lunas. Habang inaalis ang mga personal na gamit ng sospek bago ito gamutin, napansin ang isang Burden coin purse na nakasuksok sa bewang nito at nadiskubre ang isang sachet na may lamang hinihinalang shabu na may timbang na 50.63 gramo at tinatayang halagang 344,284 pesos kasama ang 9 na piraso ng tig 1,000 pisong papel. Dinala ang mga ebidensya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinaaalalahanan ng kapulisan ang publiko na makiisa sa kampanya kontra iligal na droga sa pamamagitan ng maagap na pag-uulat ng kahina-hinalang gawain sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa PNP Hotline 911 upang mapanatiling ligtas ang komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. Arestado ang isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation ng Antipolo City Police Station, katuwang ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa bayan ng Antipolo, Rizal. Magbabalita dyan si Patrolman Joshua Cruz. Tagumpay na naaresto ng City Drug Enforcement Team ng Antipolo Component City Police Station ng isang pusher at high-value individual na kanilang kinilala bilang si alias Kuya, 28 taong gulang, residente ng Barangay Kupang, Antipolo City. Naganap ang operasyon bandang alas 4:30 ng hapon noong Agosto 15 taong kasalukuyan sa Barangay Kupang, Antipolo City, sa bisa ng buy-bust operation na may koordinasyon sa PIDEA. Nakumpiska mula sa sospek ang tinatayang 25 gramo ng hinihinalang shabu na nakapaloob sa 3 heat-sealed transparent plastic sachet na may halagang humigit kumulang na 170,000, isang pirasong 500 peso marked money at isang coin purse.
Sa kasalukuyan, si Robles ay nasa kustudiya ng Antipolo Custodial Facility habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya para sa paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 916 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joshua Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Cruz. Sa patuloy na operasyon ng pulisya kontra iligal na droga, 2 individual ang naaresto habang nasa kabuuang 136,000 halaga ng hininalang shabu ang nasamsam sa matagumpay na bypass operation ng pulisya sa Aringay, La Union. Police Staff Sergeant John Del Supremo sa report. Dakong alas 5:30 ng hapon, Agosto 16, 2025, nagsagawa ng anti-illegal drug bypass operation ng pinagsanib na persa ng Aringay Municipal Police Station kasama ang Regional Intelligence Division of PRO1, RDEU, La Union PDEU, La Union PIU, Aringay Maritime Law Enforcement Team at 2nd Provincial Mobile Force Company, katuwang ang PDEA Regional Office 1 sa Barangay Poblasyon, Aringay, La Union. Sa operasyon, naaresto ang 2 drug personalities na sina alias Pedro, 42 anyos, isang helper mula sa Nancamaleran East, Urdaneta City, at alias Pablo, 39 anyos, construction worker mula sa Dilan, Paurido, Urdaneta City, Pangasinan. Ayon sa pulisya, pareho silang nasa listahan ng street-level individuals at nahuli matapos magbenta ng suspected shabu sa isang pulis na nagkunwaring pusher buyer. Nakumpiska mula sa kanila ang 4 na medium plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may estimated weight na 20 grams at market value na aabot sa 136,000 pesos. Na-recover din ang iba pang non-drug evidence gaya ng 10 piraso ng budol money, 2 piraso ng silver duct tape, isang Samsung cellphone at isang Rossi motorcycle na kulay itim. Isinagawa ang inventory at markings ng may ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa harap ng mga suspect at mandatory witnesses. Dinala naman ang mga suspect sa La Union Medical Center sa Agoo para sa physical examination bago sila ilipat sa Aringay Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Supremo. Samantala, tungayan naman natin ng mga balita mula sa Visayas. Sa bisa ng inilabas na warrant of arrest, tuluyan ang nahulog sa kamay ng batas ang top 7 most wanted person ng Central Visayas matapos itong maaresto ng mga operatiba ng Balamban Municipal Police Station dahil sa kaso nitong 2 counts of sexual assault. Nakatutok dyan si Patrolwoman Flora May Asares. Kulungan ang bagsak ng top 7 most wanted person ng Central Visayas na may kasong 2 counts ng sexual assault matapos maaresto ng Balamban PNP sa Barangay Buanoy, Balamban, Cebu noong ika-16 ng Agosto ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ruel L. Burlat, Acting Chief of Police ng Balamban Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang sospek na si Cristopel, 42 anyos, na residente ng Buhing Tubig, Barangay Buanoy, Balamban, Cebu. Batay sa ulat ng mga otoridad, bandang 9:30 ng gabi, nang maaresto ng kapulisan ang sospek sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 2 counts ng sexual assault kaugnay sa Section 5 ng RA 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act na inisyo ni Honorable Jodeline Hugo Tapia Menchavez, Presiding Judge ng RTC 7th Judicial Region Branch 8 Toledo City, Cebu, na may rekomendadong piyansa na 200,000 pesos. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Balamban MPS ang sospek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Hinihimok po namin ang publiko sa Rion City o sa buong Pilipinas na maging mapagmatyag at iulat ang anumang impormasyon na maaring humantong sa pagkahuli ng mga wanted na individual. Binibigyan diin ng pulisya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Hinihikayat ang mga mamamayan na magbigay ng mga tip o impormasyon ng mga taong may natitirang warrant o mga sangkot sa mga aktibidad na kriminal. Ang mga ulat ay maaaring gawin sa mga lokal na estasyon ng pulisya o sa pamamagitan ng hotline ng PNP, dial 911, press 1,
para sa police assistance o sa pamamagitan din ng Balamban Municipal Police Station hotline number 0998-598-6365. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan sa lalawigan ng Northern Samar. Ang kabuuan ng report mula kay Patrolwoman Camberley Flores. Nang winakasan ang pakikibaka at kusang nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa barangay McKinley, Katarman, Northern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 1st Northern Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Katarman Municipal Police Station. Isinuko rin ng nagbalik loob ang isang unit caliber .38 Arms Corps SPI 202. Ang nasabing surrendery ay nasa kustodiya ng 1st Northern Samar PMFC para sa dokumentasyon at facilitation ng kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy ang panawagan ng pambansang pulisya sa iba pang mga miyembro ng CTGs na iwaksi na ang maling ideolohiya at magbalik loob sa ating pamahalaan upang makasama ang pamilya, mamuhay ng payapa at patuloy na sumuporta sa mga programa ng ating gobyerno. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Pinangunahan ni Police Brigadier General Arnold Ibay, Regional Director ng Police Regional Office Negros Island, ang isinagawang inspeksyon ng mga himpilan ng pulisya at drone testing sa Hermit Mountain na matatagpuan sa Negros Occidental. Patrolwoman Justin May Halyores sa report. Isinagawa ni Police Brigadier General Arnold Thomas C. Ibay, Regional Director ng Police Regional Office Negros Island Region, ang masusing inspeksyon sa mga himpilan ng pulisya sa Bagos City, Negros Occidental at sa bayan ng Isabela nito lamang 15 ng Agosto taong kasalukuyan. Layunin ng nasabing aktibidad na matiyak ang kahandaan, kalinisan at maayos na operasyon ng mga istasyon ng pulisya upang higit pang mapahusay ang kanilang serbisyo publiko. Bukod sa regular na inspeksyon, tampok din ang pagsubok ng mga makabagong high-tech drone na ginamit sa Hermit Mountain, Barangay Biao, bayan ng Binalbagan, Negros Occidental. Sa pamamagitan ng drone testing at signal verification, ipinakita ang kahandaan at makabagong teknolohiya sa pagbabantay at pagtugon sa mga pangangailangan sa seguridad, lalo na sa malalayong lugar. Binigyang diin ni Police Brigadier General Ibay na ang pagsasama ng modernong kagamitan at pagpapanatili ng disiplina ng bawat pulis ay mahalagang hakbang tungo sa mas mabilis at epesyenteng serbisyo ng ating kapulisan. Aniya, ang mga inisyatibong ito ay hindi lamang nakatuon sa pagpapatupad ng batas, kundi pati na rin sa mas mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. At narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba sa Davao City ang top 6 high-value target sa isang buy-bust operation na nagresulta rin sa pagkakasamsam ng mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu. Tinutukan niya ni Patrolwoman Mariel May Dungkilap. Isang 24 anyos na lalaki ang itinuturing na top 6 sa listahan ng mga high-value individuals ng lungsod ang naaresto sa isang buy-bust operation ng mga operatiba ng Kalinan Police Station na nauwi sa pagkakakumpiska ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 105,000 pesos. Ayon sa ulat ng pulisya, ang operasyon ay isinagawa noong gabi ng ika-16 ng Agosto taong kasalukuyan sa isang waiting shed sa Purok 37, Davao Bukidnon Highway, Barangay Kalinan, Poblasyon, kung saan naaresto ang suspect na kinilala sa alias na Dave, residente ng Barangay Lapu-Lapu sa Agdao, Davao City. Nasabat mula sa suspect ang 2 sachet ng hininalang shabu, isa na may bigat na 5.3 grams na siyang ginamit sa transaksyon at isa pang sachet na may timbang na 10.18 grams.
Ang kabuwang street value ng mga ito ay umabot sa 105,264 pesos batay sa standard drug price. Ang sospek ay pansamantalang nakakulong sa nasabing istasyon at naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang Davao City Police Office ay muling nananawagan sa publiko na makiisa sa laban kontra droga sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at pagsuporta sa mga lehitimong operasyon upang makamit ang isang ligtas, payapa at malinis na komunidad. Mula dito sa Rayon 11, ako ang inyong PN correspondent, Patrolwoman Mariel Maiden Q. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dongkilab. Isang padre de pamilya ang bumagsak sa kamay ng mga operatiba ng Datuo din Sinsuat Municipal Police Station matapos itong mahuli sa ikinasang bypass operation sa Maguindanao del Norte. Nakatutok dyan si Patrolwoman Judy Ann Alibo. Arestado ang isang padre di pamilya na nasangkot umano sa pagtutulak ng ilegal na droga sa isinagawang drug buy-bust operation ng Datuo din Sinsuat PNP sa sitio Campilan, Barangay Awang, Datuo din Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nito lamang 15 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang sospek na si alias Botchoy, 52 anyos at residente ng nasabing lugar. Dakong alas 10:45 ng gabi, nang salakayin ng pinagsanib na puwersa ng Datuo din Sinsuat PNP at iba pang law enforcement unit ang kinaroroonan ng sospek na nagresulta sa pagkakaaresto nito at pagkakasabat ng 14 na pakete ng pinaghihinilaang shabu na may kabuang timbang na 12 gramo at tinatayang halaga ng 81,600 pesos. Lumalabas sa investigasyon na matagal na umano itong inirereklamo ng mga residente bilang tulak ng droga at kilala sa lugar bilang Ala Palos dahil sa pagiging mailap sa mga operasyon ng pulisya. Gayunman, bumagsak ito sa bitag ng mga operatiba sa naganap na transaksyon kagabi. Nasa kustodiya ng Datuo din Sinsuat PNP ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na hinihikayat ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon ukol sa mga iligal na aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating komunidad. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. Arestado ang isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation na nagresulta rin sa pagkakasamsam ng humigit kumulang 500,000 pisong halaga ng hininalang shabu sa Valencia City, Bukidnon. Nakibalita dyan si Patrolwoman Saravem Batomalaki. Arestado ang high-value individuals sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Valencia City PNP sa Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian Impanganiban, OIC ng Valencia City Police Station, ang suspect na si alias John Ray, lalaki, 34 taong gulang, walang trabaho, kinilalang high-value individual residente ng Wau, Lanao del Sur. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ay nakumpiska ang mga pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 77.5 grams at may standard drug price na 523,600 pesos. Isang cellphone, isang 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Nakaharap ang suspect sa kaso paglabag ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Saravem Batomalaki, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Batomalaki. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At sa mga mahal naming kababayan, huwag na kayong maghanap ng pulis sa mga presinto sapagkat kami po ay nasa inyo ng mga telepono. Tumawag sa 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.
Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.